Oh, sino iniimbestigahan mo lang? Lahat. Oh, in-interview, nag-effort ka ba na tumawag man lang ng isang 14 vloggers Nag-reach para... out ba sa isang 14 vloggers? kahit isa Teka, lang. Teka, ito kasi issue sa inyo, no? For Oh. some reason, you're judging me na hindi ako nag-iimbestiga pero napanood ko lahat ng videos mo. Alam ko tinitira mo sina Sukir dahil do sa SEC. So ano sinasabi mong hindi ko... I'm Sino- doing my job. Sino tinira ko sinasukir? Ako? Sina Sukir, umakit kayo kila Bungo TV, right? Tapos sabi niya, ba't sinasabi mong SEC, may DSW, di ba kayo? I know that too. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi Huwag mo sabihin hindi ako Yama. nag-iimbestiga. Huwag mo sabihin hindi ako nag-iimbestiga. Nag-imbestiga ka ba sa sinabi ni Yama? Hindi ngayon yung point ko eh. Ang point ko, kailangan mo bigay lahat ng account mo. Sige, bigay mo lahat. And then, tsaka tayo mag-iimbestiga after. Pwedeng makisingit. Pwede bang Bakit That's Wait, how wait. it works. Bakit ko? Bakit? Pwede bang makisingit? Pwede bang Pinakyat mo si makisingit? Yama doon. Pinagsalita mo ng pinagsalita. Tapos, sabi mo, nag-iimbestiga ka. So, Yeah. iniimbestigahan mo, nag-imbestiga ka kay Yama. Ngayon, yung itinuturo ni Yama, hindi ba dapat kung ikaw ay fair o nasa gitna ka lang, dapat mag-e-effort ka na. Teka muna. Katulad ng ginagawa ni, binabanggit mo si Makagago. Katulad sana ng ginawa ni Makagago, tinawagan niya yung, in-interview niya yung inag-aakusa o yung inaakusa katulad nung... Pero ang hindi nyo nga maintindihan, nung sinabi ni Yama na 14 vloggers, may name drop lang siyang ilan, right? Kaya gusto kong malaman yung 14 vloggers mismo. Ngayon, ito nangyari to. So, ibig sabihin, nangyari nga yung gusto kong mangyari na lumabas yung 14 vloggers nang malaman ko kung sino yung mga yan. So, ibig mo Nung sabihin... sinabi dahil yan, sabi sa'yo, ko, unfair yun. ibig mo sabihin, dahil sa'yo, kaya Ito kami ba? lumabas. Wala ka lang, Spencer. Tulad niyan. Yeah, kasi binitin niya eh. Binitin niya Yung eh. mga sinasabi namin. Hindi mo pa naririnig yung mga sinasabi Sorry, namin. wala akong naririnig talaga. Actually, wala akong naririnig talaga. Same reaction din ba same reaction din ba yung sasagot mo na oh shit? Oh. Tulad niya, Yes, kung oh isa-isa shit. mo malaman kung ano yung naramdaman namin o kung ano yung masamang nangyari sa amin doon. Same reaction din ba maririnig namin sa'yo? Yeah. Ang dami na nagsalita pero hindi ko pa rin marinig yung oh shit nun. Oo, bakit hindi ka nag-gossip doon sa kinukwento ni Papa Trix? Oh, sige. Sabihin niyo muna yung sinabi niya, yung oh shit. Sinabi na nga niya eh. Ano? Ni Papa Trix kanina pa kinukwento sa'yo, nabudol siya eh. Kasi ganito, So may mga nakinabang na vloggers. Sinasabi niyo ba yon with outright walang nakinabang na vloggers? Yung ba yung sinasabi niyo? Sa 14 vloggers, wala talaga. Okay. Hindi, actually, May stop ano, meron. Kau, Katulad ko kayo. Excuse me. OFW ako, 20 years na ako dito. Kau. Kasi ganito, Kau, no? Sa tingin mo, walang yain ko yung kapwa ko, OFW. Papa Drix, I cannot judge about that. I cannot judge. I cannot judge for that. Papa Drix, tapusin mo muna si Kuya Spencer. Sa tingin mo, kayo. Eh bakit kay Yama nagkwento lang sa'yo, napa-oskit ka na? Oh, hindi ibig sabihin na naniniwala ako. Natural, yun ang pre-assumption ko. Ano nga? Bakit ka Ano ba That's ibig mo your sabihin problem. doon? Hindi ka naniniwala. Ha? Ano ibig mo sabihin ba doon? So, nung sinabi ko ba yon, nung unang-una, meron na akong ganon. Meron na akong sinabing ganon. Kailangan maimbestigahan lahat ng vloggers. Yung hindi lang supporters basta-basta, yung tumanggap ng pera sa koleksyon. Sino ba daw Yun yung tumanggap? sinabi ko. Kay Nasukir pa lang. Tayo. Nasukir pa lang. Sino ba daw ang Teka lang po, tayo? pwede po ba explain ko muna? Sige. Wala nga pong pangalan yon. Ang sinabi ko lang yun yung umpisa starting point ko. Ang starting point ko, hindi lang basta supporter yung iniimbestigahan dito. Yung tumanggap, yun ang kailangan imbestigahan dito. So ngayon, sinabi ni Yama yun. So ibig sabihin, nagpares yung magtanong sinabi sa'yo, ko tayo. at sinabi ni Yama. Pwede bang Sige. magtanong sa'yo? Sino sa 14 vloggers ang sinabi ni Yama na mayroong umanggap? Walang sinabi niya, hindi ka kasama. Hindi. Sabi hindi ka kasama, yun palang alam ko. Kasama ako eh. Nung una nga kasama nga ako eh. Kaya nga nagagalit Hindi, ako yung- ngayon eh. Ngayon ko Yun nga nalaman po yung sa'yo problema, na may binawi update niya. nga eh. Yeah. O, kaya nga. So ngayon, sino sa Oh, so, ibig sabihin, pagkakaalam mo late na kayo. 14 vloggers, ngayon, sino sa pagkakaalam mo sa 14 vloggers na nakatanggap na sinabi niya? May sinabi ba siya? Ma'am, naintindihan niyo po ba yung process of elimination? Kasi nung una, sinabi niya 14 vloggers. Okay.
Tapos yung pangalawa, tinanggal niya kayo. So, ibig sabihin, 30 na lang ititingnan ko, right? That's how I investigate. Kasi parang- tama. Kasi nakabase kami dun sa unang video, kaya kami lumabas. Exactly. Kaya Exactly. ako Maybe that's the nagalit. Kaya problem. ako nagalit. Kasi nga, yun ang narinig ko. Yeah. So, So, plano sino mo yung palang- di updated? So, How is it my fault? So, plano mo bang mag-imbestiga doon sa So kami 14 vlogger? kasalanan kasi hindi kami updated. Yeah, of course. Yeah, of course. Okay. Mag-imbestiga ako, of course. Tigas mo, Brad. Hindi lang, baka lang ho slow kayo. Pang sayo kong video yun. Natatawa Oh, ko sa'yo. tama mo, tingnan nyo, double standard ko eh. For some reason, gusto nyo intervene ko kayo, tapos kasalanan ko pala na hindi nyo alam na may second video. How is that fair? Sorry. Wala kaming balak Oh. wala kaming gustong- Hindi namin na magpa-interview sa'yo. Hindi ganon. Ang tinatanong Wala kaming- namin, Yeah, hindi ko kasalanan kung hindi nyo sinasabi narinig yung namin, update. Narinig namin, ang reaction mo, parang naniwala ka kay Yama. Kaya yun lang naman ang tinatanong namin eh, di ba? Kasi yun lang din naman ang nakita namin video. Ngayon, kung may sinasabi kang isang video, So, kasalanan ko ho yun. Kasalanan ko ho ba yun? Kasalanan ko ho ba na isa lang video na panood nyo? Sinabi ko ba na kasalanan O di, mo? tinatanong ko ho sa Sinabi inyo. sa bibig Tinatanong ko ho sa inyo. O wala. Tinatanong ko nga ho sa inyo. Dahil Kasalanan ko ho ba o hindi? Hindi, tanong ko sa'yo. Tinatanong nga ho kayo. Tinatanong, teka. Ako naman, kasi tinanong ako naman yung magtatanong, kasalanan ko ho ba na hindi nyo napanood yung second video? Hindi mo nga kasalanan. Ito ang tanong ko sa'yo. Hindi. Siya po yung tinatanong ko. Hindi namin Okay, thank you. kasalanan na hindi namin napanood yun. Hindi mo Okay, kasalanan yun. Ang issue kasi dito kayo, yung sinasabi lang ni Yaman doon sa 14 vloggers. Vloggers. Oo, sana nag-effort ka man lang. Generalization kasi yun sa kanya eh. Kaya nga nung tinanggal niya si Ma'am Lisa, nung ginawa niya si Ma'am Lisa, tinanggal niya, okay, accept that. Parang ganito kasi Tanggal na to, nangyayari tanggal na natin. Tolka, ganito kasi nangyayari. Sorry uli parang ganito kasi nangyayari. Pasensya na Tolka kung ganito pagkatingin ko Sige na, ano, Para kasi ang nangyari kasi ngayon, yung salita kasi ni Yama, parang, parang naging, may mga matibay siyang nakikita kasi doon. Para sa kanya, sa kanyang paliwanag, no, na Correct, sa kanya. Napansin ko, meron siyang nakita or nararamdaman na parang similarity or may napansin siya na parang meron nga. Kasi nga, pinagbabasihan niya sa side lang ni Yama. Tama, bro? Doon ka Hindi, wala bumasi- kayo pupuntahan kasi. Wala kayo pupuntahan. wala. Kasi nga wala kami, Oo. tama? Kasi wala kami. Kasi siya yung kausap ko. Pero Kailangan wala kong- kami. Kasi ganito yan, explain ko lang Kasi kapag nagsalita siya, it's either kasinungalingan or hindi kasinungalingan, right? Yun lang naman yung options niya eh. Kumbaga, Right? doon ka mapupunta. Tama? Yes, ang mangyayari nun, after nito, tsaka natin imbestigan kung totoo o hindi. So, Kasi doon matetest yung credibility niya, right? bro, hindi mo rin maiaalis, Tolkaw, na syempre, sabihin na natin, yun yung way ng pakikiharap mo, yun yung way ng pag-iimbestiga mo. Sabihin na natin, hindi wala ka ng interview yung 14 vloggers, pero meron ka na pinagbasihan base sa sinasabi mo nga, ulitin ko, parang klarado lahat kay Kao. Bumasi sa kay Yama, bumasi siya dun sa UTW, nakaaway. Tama? Kaaway ni Yama. Okay. Yeah, that's why Doon ka it's bumasi. balance. It's balance, yeah. So, Maganda clear yun. na Maganda clear. yung ginangyari yun. Kasi umakyat, tapos binanatan siya eh. Maganda yun. Tama. Okay. Oh. Ngayon, malinaw na sa akin lahat, Kao, na lahat ang pinagbasihan mo doon pa lang. Wala ka pa dito sa 14 vloggers. Ni Wala pa. Doon lang sa kanya. Clear. So, Oo. okay na sa akin yun. Clear na yun. Okay. At least, nilinaw namin sa mga nanonood ngayon, wala pang pinagbasihan. So, never pa rin magkakaroon ng salita na sabi na, anong kinalaman ng 14 vloggers? Until now, is wala pa pong alam si Kao about sa 14 vloggers. Anong katotohanan? Tama? Mali? Pero may presumption na kagad kay Mac Pablo kasi sa kanya nakapangalan yung sec. Hindi. Right. Until now, bago ka pa umakyat dito, wala ka pang nalalaman about sa 14 vloggers na katotohanan. Kasi nga, never nyo kami nakausap. Bumasi ka lang sa nakikita mo, naririnig mo, at napanood Yeah, mo. kung ano yung available. Kung ano yung available. Oh, tama. Yun, Kung ano yung okay. available. Oo. Okay, yun na yun. Okay na yun. Malinaw na. Tayo, yung sa SEC, nalagay pangalan ko doon. Alam mo kung bakit? Dahil kay Takeru kasi sila nagre-report sa SEC. Kahit na wala na akong kay Kulaong, nire-report nila nakasama pa rin ako doon. Kaya nalagay pangalan ko doon. At ako nakipag-usap Wait. na ako sa SEC. Sa report lang ba kailangan yun? kong Oo. Sa report lang ba yun o yung mismo yung registration yun? Hindi.
report lang, report lang. Sa registration Okay. di ako kasama kasi wala na kami. 14 vloggers. Okay. Wala na kami 14 vloggers doon nung nag-register si Kulaong. Saka sila Dong Batalan. Ako, nasama doon kasi sila Takeru, Presidente yung ka kasi, oo. mga UTW noon, gustong-gusto ako masama. Kaya sila yung nagre-report sa SEC, nasama ako sa report. Pero pinapa-take down ko yun. Nakipag-usap ako sa abogado ng SEC. Kaya lang, nung namang nawala na, naglaon na, umuwi ako ng Pilipinas, kailangan ko pa pala yun, ipanotaryo, ang daming proseso bago yun ma-take down. Kaya sabi ko, hindi rin na rin worth it kasi hindi na rin naman na nakapost yun. O nakapost man, nakalimutan na ng tao, sabi ko, hayaan ko na lang. Pero ako po, nung time na nalagay pangalan ko doon, gigil na gigil ako. Kasi bakit ako nalagay doon? Hindi naman ako kasama sa SEC. Hindi naman ako kasama sa registration. Pero doon sa report, So, sa complaint isinama yun? ko. Oo, sa complaint na nambubudol. Pero nung lumabas yung SEC na yon, registration, report, lahat ng tungkol sa SEC. Walang pangalan mo doon? Nandun ang pangalan ko, pero ang nangyari nga, wala na kami. Wala na 14 vloggers doon. Nung lumabas yung report ng SEC na yon, nakasama pangalan ko na dapat hindi naman ako kasama. So, Yun nga, nilagay yung registration. Sa registration, wala pangalan mo. Sa registration, Sa report wala. lang. Sa report, Sa report lang. nandoon. Okay, okay. Iyo, Oo, wala dahil kasi. nga ang mga nagre-report noon is yung mga UTW. Iyan kasi isa, Okay, okay. iyan kasi boss kayo, iyan kasi ang dahilan, isa sa dahilan kaya kami umalis. Yang FFCI na yan. Gusto nila mangolekta kami, halimbawa katulad dito sa Hong Kong, gusto nila kaming pagbukasin ng bank account dito, mangungulekta kami to sa mga kapwa ko OFWE, tapos ilalagay doon sa bangko, tapos ipapasa kay Dong Batalan. Hindi na kami papayag doon. Kaya kami, isa yan sa mga dahilan, kaya kami umalis. Kaya kami nanggigigil to sa interview mo kay, hindi kami galit sa'yo. Galit kami doon sa pagkaka-execute ni Yama na hindi ka parang feeling namin, naniniwala ka sa kanila. Teka muna, bakit si Kayo hindi ba lang nag-effort na kausapin yung isa? Yun lang yung aming issue rito. Wala kaming ibang issue rito. Kaya interviewin mo ko sino ko. Hindi. Kundi yung sinabi niya na kami, kaya umalis, ay hindi nagkakapal. Kaya nga kami umalis dahil ayaw namin masangkot doon sa pangungulekta ng pera. Parang Well, baliktad. siguro may question na lang ako sa inyo, no? Siguro bago matapos kasi kailangan ko i-ask tong question na to eh. Sige, sige. Alam natin na si Dong Batalan ang dapat punteriyahin para ikanta si Kulaong, right? Tama, tama. Tama. Okay. Ngayon, yung mga presidente ng bawat ng mga chapters should maging ally sila and then actually agreed to actually file cases kay Dong Batalan, right? Tama. Okay. Actually, ginawa then- na namin yan dati. What do you mean? Kasi dati, nung time na yan, di ba naging antay na nga kami? Nilabanan namin si Kulaong. Nilabanan namin, yung FFCA nga, sinunog ko nga yung dating FFCA na, ano niya, na filing niya dati. Ay, registration niya eh. Binuking ko sa social media. Alam ni Makmak yan. Yung FFCA na. Chinek Kasi ko noon. sa SEC, nakarating ng SEC yun, di ba? Ano ako sa SEC kasi may kamag-anak na sa SEC noon. Tinignan ko ng Tol Kayo. Tinignan ko noon. Peke. So, doon sumabog nung time na yon Tol Kayo, na niloloko nito ni Kulaong ang mga OFW na sinabi niya registered ang FFCI, which is hindi. Naibuking ko yun, sinunog ko yun nung time Pero na yun. may kaso ba kayong ginawa? May kaso kayong Teka, ginawa? teka Hindi muna, na pwede sasagutin. magkaso ng ano. Papa Trix, sasagutin ko lang si Kayo. Napaka-importante lang. Ito Kayo sasagutin ko yung sinasabi mo kasi yan din yung naririnig ko kay Makagago eh. Yung bakit hindi kayo nagsasampa ng kaso? Yung halimbawa sinasabi mo yung mga presidente, halimbawa presidente Correct, ng Hong correct. Kong. Alam mo Kayo, kaming mga OFW, kung kami naloko ng sabihin mo ng kalahating milyon, sa tingin mo ba ako, uuwi ako ng Pilipinas para lang idemanda ko si Kulaong sa halagang 500 milyon? Kung mawawalan ako ng trabaho at alam ko naman na hindi ko mababawi yung pera ko. So anong gagawin ko ngayon?
Hahayaan It ko na depends. lang. Kasi yun yung pinagsamantalahan ni Culaong, kaya malakas ang loob niya. Alam niyan kaming mga OFW, hindi kami makakapagsampa ng demanda kasi hindi namin iiwanan yung trabaho namin. Masisira ang buhay namin. Maganda kasi yung target. Yun yung isang style ni dahilan Culaong doon eh. tayo. Hindi. Pero it depends. OFW It ang depends. tinarget niya. Ang unang-una, kung gaano kalalim yung involvement mo to the point na ikaw mismo yung gagawa ng paraan para sirain yung monster na yan o ilagay sa loob yung monster na yan. Like for example, presidents. Yung mga presidente, Oh. wala tayong magagawa. Dahil si Dong Batalan ng target, right? You can actually report dyan sa side nyo para maging, dyan sa, ano ba yung Hong Kong ba? Hong Kong ba? Oh. Pwede kayo mag-file lang ano dyan, di ba? Na syndicated din, na nakarating dyan. At may panluloko dito. Tapos ngayon, gagamitin ngayon yun para sa backing documents dito sa Pilipinas naman. Actually, Sino- kayo, Sinong gagastos? Sinong gagastos? hindi, actually kayo, pandemic nung time na yun, kayo. Sinong Hindi gagastos? sila gumalaw. Tanong ko kayo, sino Hindi sila gagastos? Kami. Naluko na nga kami, gagastos pa kami. Hindi naman kami makakasingil eh. At saka So, pandemic, tol. Doon nangyayari Yes, sir. kayo. Doon, Pandemic, ito, tol. dali Papa Trix. Doon nga, yun nga yung pinagsasamantalahan ni Culaong. Alam niya na hindi namin, gusto man namin itimanda siya, hindi namin magawa. Kasi mamimili kami, trabaho namin o yung kaso. Kita mo naman ang pag-uugali ni Culaong. Pero hindi ba he is your responsibility? Responsibilidad namin pero buhay namin buhay ng pamilya namin ang nakataya. Isipin mo, naghahanap buhay kami para sa pamilya namin. Kung mawalan kami ng trabaho. Spencer, ito mas malinaw. Ganito lang kasi kayo. Hindi lahat ng mga na-OFW at mga nasa social media noong time na yon ay maalam sa law. Alam mo naman yan, ikaw. Mukha Ilan naman, lang mukha tayo, naman. no? Yung iba walang alam sa law, walang alam sa mga ganitong ano. So, naloko ka na, wala ka na magagawa. At syempre, alam mo naman, pag magpapail ka ng kaso sa mga katulad ni Culaong, unang-una, evidence. Correct. Tama? Kailangan mo ng matibay na ebidensya. Maggagather ka. Yeah. Sino-sino ang kukunin mong witnesses? Nasa ibang bansa. Kasi puro nasa ibang bansa ang mga nabiktima eh. Yeah. Uuwi pa yun. Ano makukuha lahat yun? Uwi ng Pilipinas? Magpapail sila? Hindi- Magtipid silang risk para lang gawin yun? Wala Hindi na. gagawin. Kaya nga Hindi mangutak gagawin. Actually pwede i-file yan mismo sa bansa nyo lang eh. Pwede. Kaso wala kang ganun, bro eh. Walang ganun, tol. Walang mag-e-effort ng ganun. Wala. Pwede yung sinasabi Kasi- mo kayo. Kaya lang walang gagawa. No? Halimbawa ako, Walang gagawa nun. ako hindi pwede Pandemic. kumabsent hindi ako Pandemic pwede yun, kumabsent sa pandemic. trabaho. Hindi ako pwede kumabsent, masisisante ako. Hindi, tsaka di lang yun kay Spencer. Pandemic. Di ba? Hindi, maski na ngayon. Halimbawa, ngayon may hawak kang resibo. Hmm. Sa tingin mo, pwede kong absent ako sa trabaho ko para lang itimata si Culaong? Hindi ko gagawin yun. May isa pa ako issue eh. Kasi ang issue is, like for example, mababanggit ko na si Karuba, ewan ko kung paano nyo maalahin to. Bali, ang sabi niya kasi is, dapat nga ilayo natin yung topic dyan. Kasi pag may isang gustong magkaso, madadamay kayo. Bakit ganon? Sino matatamay? Sino? Ay, nakamute ka, Makmak. Sino Sorry. matatamay? Actually, kay Karuba, hindi namin siya kilala o ako hindi ko siya, ewan ko sa kanila, pero siya, hindi ko talaga siya kilala noon. Yan eh, si Karuba. Actually, yung mga sinasabi ni Karuba, hindi pwedeng mag-reflect sa amin kasi hindi naman namin siya din talaga kagrupo, hindi namin siya kilala. Malayo kami noon sa kanya eh. Bigla na lang nung nawala So, disagree kami, kayo doon? na ano, Disagree kayo na ilayo yung topic tungkol dyan kasi maraming madadamay. Disagree kayo doon. ay hindi. Kumbaga, agree naman kayo na lahat ng madamay na dapat madamay. Oo. Okay. Tapa. Walang dapat i-exempt. Dapat kung sino yung wari makakasuhan si Culaong, lahat ng kasama ni Culaong sa pambubudol, dapat Makasuhan. makakasuhan. Walang problema doon. Kaya, Basta malinaw kaya yan. Oh. yun yung time na na nabuo yung 14 vloggers, ang tagal namin binalatan yan. Bakit kami kasi, hindi naman namin makasuhan, pero gumawa kami, tumulong kami nung time na yun, nung panahon na yun, nung pandemic na yun, na maiparating na maliwanagan itong mga OFW dati
kay Kulaong. Pero sadya talagang iba talaga social media eh. Iba talaga social media eh. Madagdag ko lang. Pero DJ Byron, naging vlogger ka rin? Okay. Oh, Pero sige. ako yung neutral ground kayo ng pro and anti FLM. Sa channel ko nagkakaroon ng debate. Okay. Pero part ako ng 14. Pero madagdag ko lang din kayo. Kaya rin kahit si dating NBI director ng cybercrime na si Vic Lorenzo, naging katulong namin sa pagpapile ng kaso. Na-interview ni Makmak yun. During that time. Nung batang huli, ang Oo. ginawa naman namin dyan, parang awareness na lang. Nilapat namin kasi hindi nga kami makapagkaso dahil wala na, nasa abroad kami. Pero Choppy. PM mo ako after nito, send ko sa lahat ng resibo. Ang ginawa Okay. namin ng mga vloggers, Makikita mo. sinabi na lang na sinabi kung ano yung mali. Kasi hindi nga kami makapagkaso Yun ang problema kasi lahat ng biktima ni Kulaong karamihan talaga OFW. Parang Unwilling. wala yatang na biktima si Kulaong na taga Pilipinas eh. Lahat nasa Yung ibang bansa. pagkakalabas hindi na pinayaran. Tolmac, si Nay Marian, 3 milyon. Si Nay Marian. Oh, yun, tama. Actually, siya man, pag nagtamasa mo, takot-takot na kami. Kaya, Pero, wait, may isang willing, isa sa mga na-interview ni Maagago, si Whitmore, right? Sabi niya, Yun. kahit hindi ko makuha yung pera ko, basta makulong yan. Yun, Bakit hindi tama. ganun yung spirit? nasa Hindi kasi talagang hindi magiging kami katulad ng isip ni Nanay Karen Whitmore. Bakit? Kami, katulad namin, mahirap lang naman kami. Di naman kami talaga makakagasto sa ganyan. Si Nanay Karen Whitmore, kahit nasabi niya struggling siya, pero stable pa rin naman siya. Meron siyang kabuhayan doon sa bansa na yon. Kaya nga 'di ba, kapag hindi daw siya naging busy by August, uuwi siya para makasuhan 'yun. Hindi namin kaya 'yon. Noong time na 'yon nung nasa Malaysia ako, hindi ko kaya 'yon. Bakit? Waiter ako, bartender ako, barista ako. Magkano lang ang kikitain ko? Tapos kung uuwi ako para magdemanda kay Kulaong, malaki pa yung gagastusin ko sa natangay ni Kulaong sa akin 30,000. Kaya iba-iba yung sabi mo yung spirit, iba-iba. Kasi nga talagang kunwari kahit sa Amerika, kung grupo ni Nasukir magdedemanda, hindi lang naman isang barangay lang yun sa Amerika o isang bayan lang. Yan sila, bukod-bukod sila ng lugar. Merong nasa West Coast, merong nasa East Coast. So, mahirap ding pagtugma-tugmain yung oras, yung panahon, tapos saka sila uuwi. Yun ang problema talaga nun. Kaya nga, yung sinasabi ng Madagdag ko iba. lang. Sige ate. Madagdag ko lang doon sa sinasabi mo, Makmak Pablo. Tayo, kuya, ano ba yan? Kasi iba-iba ang status ng mga OFW na talagang sumuporta dyan sa hayop na yan. Kahit ako nasa France, nasa Paris, di hamak nakatulong lang naman ako para mag-effort pa akong maghabol sa kanya. Hindi, tama na yung nabudol ako, hindi na ako magpapabudol. Yun naman ang stand ko doon. Katulad yan, sa mga taga-Hong Kong, iba status ng mga OFW doon, iba ang status ng mga OFW sa France, iba ang status ng mga OFW sa Amerika. Iba-iba kaya hindi natin pwedeng ma-question bakit si Mami ganito ganun ang reaction niya. Kasi siya talagang gusto niya mag-effort. Yung iba ayaw na mag-effort kasi nga magagastusan lang kami. Tsaka mga residente sila. Kasama talaga yun, magagastos talaga. Day off namin, linggo. Diba? Day off namin, Sabado, day off namin, linggo. Alam nga namang magpaalam pa ako sa amo ko para lang sabihin na madam, magde-day off ako kasi meron lang ako importanteng gagawin. Which is, hindi naman siya talaga importante. Kung sa baga kayo. Kumbaga, talagang iba-iba ang status ng mga OFW na nabudol niya. Sad reality kayo. Sad reality. Hindi na namin gagawin yun. Yun nga inapagsamantalahan ni Kulaong yung ating sitwasyon. Alam niya na hindi natin siya mababalikan. The sad reality dito kayo. Yun yung dapat intindihin mo kayo, hindi yung bakit hindi kayo nagdemanda. Hindi Kasi kung willing masakit kami yun. or not willing.
Kasi meron kaming ano dito, pinangangalagaan. Unang-una, kaya kami nag-abroad para sa pamilya. Alam mo yan, Oo, lahat ng masakit, OFW, nag-abroad yan para sa pamilya nila. masakit Nakasakit kasi na nga yung yung, nabudol na nga kaming mga OFW, tapos hahabulin pa namin na alam namin wala naman nagagastos pa yun kami. yung, yun yung isang, Pangalawang budol yun. yun ang Pag isang nangyari minsan pa yun. hindi ko gusto kay makagago eh. Parang sinasabi niya, Hindi ganun kadali na bak magdemanda or bakit maghabol. bakit hindi kayo magdemanda? OFW naman siya dati eh. Tama yung sinasabi na siya lang ang katapat ni Kulaong. Kasi bakit? Unang-una, nasa Pilipinas siya. Pangalawa, may pera siya. Kaming mga OFW, hindi namin pwedeng gawin kung ano yung ginagawa niya. Kaya nga nagpapasalamat kami sa kanya dahil pumasok siya dito. At least, maigaganti niya kami. Meron lang ako Naintindihan ba eh? dadagdag. Naintindihan ba yung sinasabi ko? Gusto Hindi, man namin kasi magkaibang laban yun eh. Magkaibang laban kasi yun. I'm sorry, Ma- hindi ko matanggap magkaibang laban na yun, pero- relasyon. Madagdag ko lang din. magkaibang laban yun, pero Kayo naman, kami, okay lang yan. Hindi mo na- makakakuha kami ng yan eh. makakakuha kami ng hustisya doon sa pakikipaglaban niya. Madagdag ko lang din. Mm. Narinig niyo ako? Narinig niyo ako? Sige. Ako rin, DJ Byron, ako rin, may dadagdag pagkatapos. Ako muna. Sige. Ano lang kayo, that's the sad reality kasi. Yan ang totoo, di ba? Yan ang katotohanan. Kung sa baga, imbis na magkaabala tayo, ang katwiran ng ibang tao, pera lang din naman yan, kikitain din natin. So which is the sad reality na kinakaharap ng, sabihin na natin, most of the OFW. No, na ang kapalit nito kasi yung trabaho nila sa ibang bansa, yung pera na pinapadala na sa pamilya nila. Sabi ko nga, pag nagkaso ka, humarap ka ng kaso, you have to have these three. Emotion, mental, tsaka pera. Yung tatlo Pera. na ang pinaka-importante. Kung wala ka I agree. niyan, wala ka talagang laban. Kaya ako, tatanungin mo ako, siyempre gusto magkaso ng dahil, pero on the other side, iisipin nila, kikitain ko din naman yan. Yun ang totoo tayo, alam mo yan. Nasa Yun- reality na kinakarap ng mga kababayan Yun natin. yung- Kahit nga yun yung- simpleng kaso lang sa Pilipinas, tol, di ba, ina-atras. Kasi they don't have those three capacity minsan. So yun lang yung sa akin. Pero Dagdag ko lang. ang issue kasi dito is, Go ahead. kumbaga, the way I think about it is, nagkaroon kayo ng participation, you created the monster. You agree with that, right? Kayo. You all agree with that, right? So, ngayon, kung yung monster na yon is andyan pa rin at bumibiktima pa rin ng OFWs, parang, aren't you forced to do something? Like, Kayo. make sure na... Kayo. Kaya nga, Sige. ano ba yung ginagawa namin? Di ba? Binabanatan namin yung hype na yan. Di ba? Yung, Yun yun lang- namin. Kaso, yun yung lang- sinasabi yun lang- mo kasi sa amin is yung parang naging part kami dyan, budol kami. Hindi ako hindi ako galit sa'yo. Pero yung the way mo kasi sabihin yun, parang, di ba? Parang sinisisi mo kami. Oo. Wag ganun. that's Biktima part of kami. it. Biktima kami dito, boss. Saka ito Biktima kasi kami. kayo, mahirap Biktima yan kami. kunwari. Kunwari si Hindi, Jojo de ito. Guzman, si Spencer, si DJ Byron, kunwari mga magdemanda yan. Hindi naman yan, kunwari, uwi sila ng isang araw o isang linggo. Tapos na, o balik na tayo, okay na, nakapagdemanda. Hindi na, paano pag pinatawag sila, uwi na naman sila. Kaya Wala. mahirap talaga magkaso ang OFW. Kaya ngayon, nung ako'y umuwi ng Pilipinas, naghahanap ako ng mga way. Pero wala talaga eh. Buti na lang nga talaga, dumating si Makagago. Ngayon, ako, kasi talagang gustong-gusto ko talaga na mapabagsak si Kulaong. Kaya lang wala akong kapangyarihan, wala akong kakayahan talaga. Ngayon, ang ginawa ko, nung sinabi ni Manny Pacquiao, nakakasuhan niya si Kulaong, sinabi ko talaga kay MG, sabi ko, MG, willing ako mag-testify sa korte, ako nag-record ng video na yan for the authenticity. Which is, Napanood ko yun. ngayon, Napanood ko yun. nag-aano na ako na kinakausap na ako ng abogado ni Manny Pacquiao, kinukuha na yung affidavit ko, ginagawa na nila, kinakausap na ako nung isang abogado ko na para kung ano yung mga sasabihin, ganyan. Kumbaga, yun na lang yung magiging part ko kasi nga, bilang 30,000 yung nakuha sa akin, kung ako'y magdedemanda, parang inisip ko, putya, magkano ang paabogado? Kapag naman Pau, baka tawanan lang ni Kulaong kasi minamalit ni Kulaong ang Pau. Kaya sabi ko,
eto, pagkakataon ko to, makatulong. Kahit papaano, meron akong maging, kumbaga, nagawa kahit papaano na meron akong parte Which is na also my kaya- point. Which is also my point, Makmak. Kasi, ang sinabi ko doon, makikita mo sa mga tao, mga vloggers dati, kung sino yung bumabawi. Yun yung mga talagang nagsisi at talagang gumagawa ng paraan para makabawi. That's a very good example yung sinasabi mong yan. Kasi pwede kita ilagay sa list ko na, ito talaga, nagrepent na lang to, well, pwede mo sabihin tanga siya, pwede mo sabihin bobo siya, wala tayong magagawa, yun talaga, pero bumabawi siya. So that, I can accept. Pero yung iba kasi, like the presidents, what the hell are you doing? Actually, speaking mo yung sinabi mo na bumabawi, actually matagal na kami bumabawi. Yung time na yun. Dapat pala na umalis kami as a supporting vlogger, bumawi kami. Sinunod na namin channel yan eh. Ano ka ba? Lumaban kami, ginawa namin lahat. Almost 2 years namin binabakbakan, ipinapaalam sa taong bayan. Lahat, sa lahat ng channel namin, 12 hours ako nagla-live, 10 hours, maniwala ka, tanongin mo yung mga yan, para lang durugin yung kulaong na yan. Ganun kami ka-educated dati. Dahil nga, wala rin nangyayari. Sige mo, kami na paano yung tira namin, pero grabe, iba talaga sa social media eh. Iba talaga pag napaniwala ka sa demonyo eh. 'Di ba? Yung mga panahon yan, social media kasi, 'di ba? Pag Pero, isipin mo sorry Papa Trix, pero iba kasi yung